Nagising si Zenny sa marahang kalabit ng 6 na taong gulang na anak na si Jimboy. Mami, mami. Ano ba? Ba't nang gigising ka? Ang totoo'y katutulog lang niya. Nang sulyapan niya ang alarm clock sa side table, pasado 12:00 pa lamang ng hating gabi. Mami, andyan na sila. Darating na sila, mami. Ha? Sinong sila? Yakapin mo ako, mami. Huwag mo akong ibibigay sa kanila. Yakapin mo ako. Ramdam ni Zenny na nanginginig sa takot ang kanyang anak. Hindi ito umaarte lang. Nanlalamig ang buo nitong katawan. Kinumutan ni Zenny ang anak sa kaniyakap. Oh, huwag ka nang matakot. Yakap ka na ng mami. O yakap na kita. Sumiksik sa dibdib ng ina si Jimboy. Nagtataka si Zenny kung bakit umaakto ng ganoon ang kanyang anak. Magdadalawang linggo na niyang napapansin ang kakaibang kilos ni Jimboy, na para bang lagi itong balisa sa pagsapit ng gabi. Parang may kinatatakutan o naninibago lang siguro. Ito dahil hindi sanay si Jimboy na malayo sa daddy nito. Mami, huwag mo akong bibitawan. Higpitan mo pang yakap mo sa akin. Relax, ano bang nangyayari sa'yo? Hayan na sila, mami, darating na sila. Tumayo ang mga balahibo ni Zenny. At bihirang mangyari iyon sa kanya. Nurse by profession. 3 taon din siyang nakapagtrabaho sa ospital at hindi siya matatakutin sa mga multo-multo. Iba noong gabing iyon. Ginapangan ng kilabot ang buo niyang katawan at pakiramdam niya'y nasa gitna sila ng panganib ng kanyang anak. Sa labas, lumakas ang ihip ng hangin. Lumusot ang hangin sa siwang ng bintana at pinaspas ang kortina. Pagkuway, may mahihina pero sabay-sabay na mga katok sa bintanang salamin. Hayaan na sila. Hayaan na sila, mami. Ani Jimboy, nariyan na sila. Lalong humigpit ang yakap ni Jimboy sa ina. Hindi malaman ni Zenny ang gagawin. Anong kababalaghan ang nasasaksihan nilang ito? Mabilis na naabot ni Zenny ng isang kamay ang maliit na New Testament na nasa ulunan ng kama. Sabay pikit nang mahawakan niya iyon ng
mahigpit. Takot na takot si Zenny. Naging payapa ang hangin. Dahan-dahang pumirmi ang tila ng kortina na kaniyay nagmistulang layag ng bangka. Nawala ang tila sabay-sabay na katok sa bintana at pinto. Saka napaiyak si Zenny. Salamat po, maraming salamat po. Nasa Dubai ang asawa ni Zenny. Isa itong physical therapist at nagtatrabaho sa isang ospital doon. Kalilipat lang ng mga mag-anak sa bagong bahay na iyon, na nasa isang bagong na-develop ding subdivision. Isa sila sa mga unang-unang kliyente na naka-avail ng mababang equity at amortization na pang-inganyo ng developer. Magtatatlong buwan pa lamang sila sa bahay na iyon nang dumating ang magandang balita. Makakaalis na ang mister patungong Dubai. Higit pa sa triple ang magiging sahod kumpara sa sweldo nito sa dating pinapasukan. Mukhang swerte talaga sa atin ang bahay na ito, sweetheart. Sa wakas, unti-unti na rin natutupad ang mga pangarap natin. Tila lutang sa ulap na wika ng mister niya. Masaya si Zenny, pero sakmal din ng takot ang isang bahagi ng puso. Kinabukasan na ang alis ng kanyang mister. Magiging good boy ka ron, piling niya rito. Aba, syempre naman, para sa inyo ni Jimboy, kaya magtitiis akong mapalayo sa inyo. Baka matukso ka sa iba. Yan ang hindi mangyayari. Wala na akong makikitang katulad mo. Hinayaan lang ni Zenny na naroon ang palad ng asawa. Hindi ka kaya matuksong gumawa ng kalokohan gaya ng maraming OFW. Ibahin mo ako. Siyempre, naiintindihan ko naman na katulad ng ibang lalaki, meron kang pangangailangan. Paano pag, alam mo na, nasa lalaki na yun. Pag may takot ka sa Diyos, pagmamahal ng asawa mo, at pagtakot sa STD, hindi ka papatol kung kani-kanino lang. Kinabukasan, lumata sila pareho sa puyat. At higit kailan sa 5 taon na nilang pagsasama noon, higit na naramdaman ang lalim ng pag-ibig sa isa't isa. Puno ng pag-asa sina Zenny at Jaime. Gaganda ang buhay nila sa pag-abroad ni Jamie. Mabibigyan nila si Jimboy ng mas magandang kinabukasan. Konting sakripisyo lang kapalit ng magandang hinaharap. Nakaka-cope up silang mag-ina. Nakapag-a-adjust na sila ng silang dalawa lang. May school service naman si Jimboy na sumusundo at naghahatid dito. Tipikal na bata ito na
mahilig maglaro pagkakarating galing sa school. Sa unang sweldo ni Daddy, papadalhan kita ng magandang laruan, sabi rito ni Jamie nang minsang magkausap ang mag-ama sa cellphone. Sige Daddy, robot, saka truck-truckan, saka airplane. Tipikal na bata ang kanilang anak na mas gusto pa ang laruan kaysa pagkain. Ngunit may napansin nga si Zenny sa anak nitong huli. Tuwing sasapit ang gabi, pakiwari niya'y balisa ito. Parang mayroon itong kinatatakutan. Kakaiba kung magpukol ng tingin si Jimboy sa ilalim ng mesa. Halimbawa't naghahapunan sila. Kakaiba ang iniuukol nitong tingin sa bawat sulok ng bahay. Lalo na kapag gabi at lampshade na lamang ang kanilang langit. At isang gabi bigla itong pumalahaw ng iyak sa kwarto habang naghahanda ng hapunan si Zenny. Takbo siya pataas ng mamadali. Nakalupasay si Jimboy sa sahig. Umiiyak at mukhang takot na takot. Bakit anak? Naaway nila ako, Mami. Salbahe na sila sa akin. Sino nag-aaway sa'yo? Sila. Nag-iisa ka naman dito ah. Andyan lang sila, Mami. Nagtatago pag andito ka sa tabi ko. Dati mababait sila, pero ngayon salbahe na sila. Kinilabutan si Zenny, pero pilit niyang tinatatagan ang loob. Takot ang kanyang anak, kaya di siya dapat magpahalata na nakakaramdam rin siya ng takot. Kinarga niya si Jimboy at dinala sa ibaba ng bahay. Inaabala ni Zenny ng mga isipin tungkol sa kakaibang kilos ni Jimboy. Pinoproblema niya ang mga kalaro nitong invisible naman sa kanya. Pero sa nagdaang ilang gabi, waring may naramdaman na rin si Zenny. Nakakarinig na siya ng maliliit na yabag, parang yabag ng mga batang naglalaro. Nang sumunod, bukod sa tawa ni Jimboy, ay parang may naulinig na rin siyang hagik ng ibang bata. Pumanhik siya sa itaas para silipin si Jimboy. Nag-iisa naman ito. Pero kahit nag-iisa, nakahilera sa harapan ng bata ang mga laruan nito, na para bang may mga kasama itong naglalaro. Alinsangan, isang gabi ay iniwan muna ni Zenny ang anak sa sala. Nasa banyo lang siya. Bili niya sa anak, magpapapresko lang si Mami ha, naliligo lang.
At paglabas niya mula sa banyo ay napatda siya na makita may mga kalarong bata si Jimboy. Mga batang nakadilat nga at gumagalaw, ngunit mga mukhang patay. Hinahatak ng mga ito palabas sa bahay si Jimboy. Ayoko. Hahanapin ako ng mami ko, ani Jimboy na nakahawak sa sandalan ng sofa. Sa labas tayo maglaro, sumama ka sa amin. Mas masarap maglaro sa dilim, anang isa sa mga humahatak dito. Damdaming ina ang nagtulak kay Zenny para sumugod at hatakin sa kamay ang anak para di makuha ng mga batang kaluluwa. Bitiwan niyo siya, sigaw niya. Bitiwan niyo ang anak ko. Biglang naglaho ang mga kalaro ni Jimboy. Sapat na iyon para ipasya ni Zenny. Nalisanin noon din ang bahay nila. Pumisan muna silang mag-ina sa kanyang mga magulang. Sa kanya tinawagan si Jamie para ipaliwanag ang lahat. Ewan, hindi maganda ang location ng nabili nating bahay. Posibleng may history ang lugar na pinagtayuan ng mismong unit natin. Humanap na lang tayo ng iba. Baka kasi mawalan tayo ng anak. Naunawaan iyon ni Jamie, kaya lang, ano ang gagawin natin sa bahay na yun? Huwag na nating panghinayangan yun. Basta sa susunod, pumili na lang tayo ng lugar na hindi kondinado. Tunay na may mga lugar na kondinado. Mga lugar na pinamamahayan ng mga kaluluwang di matahimik. Makabubuting iwasan ang mga ganitong lugar kaysa sapilitan at sapitin ang kapalarang ibig nilang ipasa sa iba.